These two surah, the Suratul Zilzala and Suratul Qari'ah, it's mentioned about weight or timbang sa araw ng paghukom. Sabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sino man gawa ng mabuti, kahit sa yung timbang ng atom na mabuti, kita niya sa araw ng paghukom. At sino man gawa ng masama, kahit sa timbang ng atom, kita niya sa araw ng paghukom. So kahit na yung maliit ng bagay o malaking bagay, mabuti o masama, lahat kita ng tao. At meron sa kabila dito sa Surah Al-Qari'ah, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Yung mabuti at masama, may timbangan sa araw ng paghukom. So kung timbangan ng mabuti, mabigat, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. So meron siya ng magandang buhay. He will like it. Ano yung gusto niya na buhay? Maganda buhay sa kanya sa paraiso. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. At sino man yung timbang niya ng mabuti, magaan, at yung masama, mabigat, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Yung lugar, yung tirahan niya sa kabilang buhay, hawiya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ narun hamia. Ano yung hawiya? Narun hamia. Narun hamia, yung apoy. Close with the mga poste. Malaking apoy. Enclose with the post. Not out of control, but with very, very huge fire. Malaking yung apoy. So lahat ng ginawa natin sa mundo, meron may sulat. May sulat na una na Allah subhanahu wa ta'ala takdir. But meron din na yung sulat dito sa kanan at kaliwa. Lahat ng mabuti, mayroon dito dalawang anggel sa bawat isang tao. Ano yung tawag na ito? Kiraman Katibin. Dalawang anggel, isa sa kanan, sulat niya na lahat ng mabuti. At yung sa kaliwa, na anggel, sulat niya lahat ng masama. So, 24 hours, dalawang anggel na magsulat ng mabuti at masama. Kahit ano gagawin natin sa buong buhay natin, meron dalawang ng anggel. Tawag dito sa Quran, Kiraman Katibin. Yung mga malaking respeto na yung sulatan ng mabuti at masama. So, dalawang anggel yon. Yung may anggel dito sa kanan, sulat ng lahat ng mabuti, at yung anggel sa kaliwa, sulat na lahat ng masama. So, 24 hours na may lahat ng nangyari sa atin, lahat na gagawin natin, may record. May record yan. At sabi ng Allah, sa araw ng paghukom, nakita ng lahat ng mabuti at masama kahit sa maliit ng bagay, mas parang ng timbang ng atom. Ano example? Example, papunta ka sa kalsada na yon, tapos drive ka na. Sa ibang bansa, ganun yan, 24-hour mag-monitor. Mag-drive ka na illegal or violation, may camera 24 hours. Tapos kung papunta ka sa korte, meron yung mga video doon. Kita mo ito, ginawa mo, ito, ginawa mo, ito, ginawa mo. Lahat kita niya na yung ginawa masama sa kalsada. Kita niya doon sa korte na judge, sabi niya, yan, tingnan mo, yan ginawa violation, ito violation, ito violation. So ganun din sa araw ng paghukom, sa 24 hours, lahat ng nangyari sa buhay natin, pagkita ng Allah sa araw ng paghukom, ito yung ginawa mabuti at ito ginawa masama. Kaya sabi ng Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sino man ginawa ng mabuti, kahit sa maliit ng sa timbang ng atom, maliit atom, masyado maliit, hindi makita sa mata. Misqala zarratin khayran yara. Kung ginawa ng mabuti, kahit sa timbang ng atom, kita niya sa araw ng paghukom. Kita niya. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. At sino man na ginawa ng masama, kahit sa timbang ng atom, kita niya sa araw ng paghukom. So yung tunay na Muslim, yung tunay na panampalataya, hindi siya takot maliban sa Allah. Alam niya na may CCTV nang galing kay Allah 24 hours. Hindi kailangan niya CCTV sa kompanya, sa factory, sa kalsada, wala. Alam niya may CCTV ng Allah subhanahu wa ta'ala 24 hours a day. Walang brown out.
Hindi pwede na yung walang monitor, 24-hour monitor. Hindi katulad sa mga monitor, minsan yung gwardiya tulog. Minsan walang electricity, brownout. Minsan yung hard disk puno. But yung hard disk ng Allah, hindi mapuno. Unlimited. 8 billion people are monitored now. 8 billion people sa mundo na yun, monitor 24 hours by Allah subhanahu wa ta'ala at mayroong recording. CCTV recording. Kaya yung tao na pananampalataya sa Allah, hindi siya na ginawa ng masama. Alam niya na may record yan lahat ito. Kita ko yan sa araw ng paghukom. Hindi pwede ako gagawin ng mali, yung masama. Lagi ako gagawin ng mabuti. Hindi pwede na sabihin na isang tao kasama sa tao, kung kita niya sa TV, lahat kita niya malinis. Kung isa lang siya, hindi rin siya kita ng marumi. Dahil alam niya, nakita ng Allah sa kanya, na kung panood siya na marumi, galit Allah sa kanya, tapos may recording. So kaya yung ginawa ng tao sa nakaraan, magtauba. Tapos sabi ng Allah na magtakpan na lang. Hindi na-expose sa araw ng paghukom. Kaya isang pangalan ng Allah, Al-Sattar. Ano yung ibig sabihin ng Sattar? Al-Sattar, yung si Allah yang takpan niya lahat ng kasalanan ng mga tao. Kaya siya yung Al-Ghaffar, magpatawad sa lahat ng tao, at siya yung Al-Sattar, yung takpan niya ng lahat ng kasalanan ng tao. But na yun, kung may toba ka na yun, huwag na ulitin. Huwag na gagawin na masama para hindi siya na-record. Kung hindi na, meron niya may report card. Meron din sa Quran. May report card. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Meron din na may report card sa kanan kamay. Yan na papunta sa paraiso. Tapos meron din na may nabigay na yung report card sa araw ng paghukom sa kaliwa kamay. Sila yung papunta sa impyerno. So meron report card, meron ng recording, meron din ng timbang. Okay? Meron report card, meron timbang, meron yung recording. Lahat kita ng tayo sa araw ng paghukom. Mabuti at masama. At meron din timbang. Yung timbang yan sa Quran, mention din mizan. Mizan. Ano yung mizan? Yung timbangan ng mabuti or masama. So, hindi na tayo yung west ng oras natin para yung timbang natin sa araw ng paghukom, mabigat. Lahat ng gagawin maganda. Tulong sa tao, mag-zikr, mag-dua, mag-salatul nafila. Halimbawa, kung tapos na mag-salatul fajr, mag-antay na lang hanggang sa ishraq. Ano ishraq? Lampas ng yung sikat ng araw, 10 minuto or 12 minutes. Magdalawa rakat. Yan, extra sala. Huwag ka mabilis na tapos na fajr, mag-uwi ka na, magdasal ka na lang. Kahit sa bahay lang, dasal ka ng 2 ishraq. Okay? O halimbawa kung tapos ka na zuhur, 2 rakat, tapos dagdag na lang ano yung kaya mo. Sa maghrib, o sa isya, after isya, gagawin ng tahajjud marami. Mas maganda tahajjud sa middle of the night or the last of the night, sa huling gabi. But kung may katakot ka na hindi ka gising sa mamaya, sa gabi, magtahajjud ka na lang after isya. Kung tapos na isya, 4 rakat, 2 rakat yung after isya, tapos magtahajjud ka na lang 2 rakat minimum. Hanggang sa 8 rakat pwede. Yung witr, pwede isang witr, o pwede 3, pwede 5 witr. So, Nabi Sallam yung witr niya 3, yung tahajjud niya 8. Okay, 8 tahajjud niya, tapos 3 witr niya. But kung gusto ninyo, magtahajjud ka na lang 2 rakat, tapos nang isya, may 2 rakat after isya. Okay, 4 rakat plus 2. Tapos na yung 2 rakat, mag 2 rakat ng tahajjud. At isang rakat, minimum, isang rakat ng witr. Okay? Sabi ng Prophet Muhammad SAW, yung pinakamabigat, siyempre, yung pinakamabigat sa timbangan is la ilaha illallah. Lagi ka ng zikr ng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Huwag kayong sayang yung oras. Dahil yung oras is importante. Meron din mag-zikr na mabigat sa timbangan, sabi ni Prophet Muhammad SAW. Ano yun? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. So lagi mag-zikr para timbang natin, mabigat. Kung meron ka ng kaya mo tulong sa tao, kahit
bigyan mo sa tao, yung smile mo, or kahit effort mo, kahit ano gagawin, ano yung tulong mo sa tao, gagawin mo, yan din mabigat sa timbangan. So, hindi lang yung mga obligation, yung gagawin, wala ba sa obligation? Halimbawa, obligation yung zakat, 2.5%. Dagdag mo, ibang yung tulong sa tao, para mas mabigat yung timbang. Kung may tao na patay, wala na yung account, sarado yung account niya. Maliban kung may ginawa niya na mabuti na yung Sadaqah Jariyah, halimbawa may ginawa siya ng masjid or ginawa siya ng madrasa or meron gawa sana yung deep well. Kahit patay siya, may papunta rin sa kanya yung good deeds, pahala. Or kung may turo siya sa tao, turo siya ng sala or Quran, kahit patay siya, tuloy pa rin yung reward sa kanya. Dagdag pa rin yung reward niya. Or yung the righteous children, the children can make dua for the parents. Also, beneficial for the person who died. So, importante yung lesson natin na yun. Kung meron tayo na araw ng paghukom na may timbangan, dapat hindi tayo sayangin ng oras. Lagi tayo gawa ng mabuti para mabigat yung timbangan natin ng mabuti sa magandang gawa sa araw ng paghukom. Meron may isang sa hadis na may isang tao sa araw ng paghukom. Yung timbang niya ng mabuti at yung timbang niya ng kasalanan pantay. Halimbawa, 1 million ng, for example, yung halimbawa, 1 million ng pahala at 1 million din yung kasalanan. Halimbawa, pantay yung timbangan niya. Mabuti at masama, pantay. So, hindi pwede siya papunta sa pareso dahil dapat mabigat yung timbangan ng mabuti. So, na tabla, pantay. Mabuti at kasalanan, yung timbang niya, pantay. So, hindi pwede siya papunta sa pareso. Ano gagawin niya na yun? Papunta siya sa, meron siya na permission. Papunta siya sa tatay, nanay, kapatid, asawa, anak, mga anak niya, lahat. Uncle, auntie, pinsan, lahat, mga kaibigan, kapitbahay, lahat siya papunta. Nabigay mo sa akin isang pahala para mabigat yung timbang ko. Lahat sila takot. Ayaw nila bigay dahil takot sila sa sarili nila. Baka kulang sila yung mabuti. Baka papunta sila sa impyerno. So lahat siya papunta sa tao na gusto niya hingin ng isang pahala. Wala na bigay. Kahit tatay, nanay, lahat. Wala bigay sa kanya isang good deed. One good deed. Nobody will give it. Walang bala na bigay sa kanya isang pahala lang para mabigat yung timbang niya. Hanggang siya naabot sa isang tao. Meron isang tao sa araw ng paghukom. Sabi niya, ako isang pahala lang. Lahat ng buhay ko kasalanan, isang pahala lang. Baka yung pahala niya siguro, yung lailala na bago siya napatay. Sabi niya, isang pahala lang na ginawa niya, na isang mabuti siya gawa sa buong buhay niya. Lahat ng yung timbang niya, mga kasalanan. Sabi niya, yung tao na yun, may isang pahala lang. Bigay ko sa iyo na lang para ikaw na lang papunta sa pareso. Ako sigurado, impyerno. Kahit na yung isang pahala lang, lahat masama, wala ko chance talaga, zero. Hindi ako papunta sa pareso dahil lahat ng kasalanan ko, isang pahala lang. So ikaw, pantay, dalin mo ito yung mabuting gawa, yung isa, bigay ko sa iyo para papunta ka sa pareso. So kita ng Allah na yan, ng tao na yan, kahit sa araw ng paghukom, ginawa niya ng mabuti. Bigay siya yung pahala niya isa. So ano sabi nila? Yan tao na yun, kulang isang pahala, at yung tao na isang pahala lang, dalawa sila papunta sa pareso. Okay? So, hindi tayo kulang yung pahala natin sa araw ng paghukom. Dapat gagawin na lahat mabuti at hindi gagawin ng masama sa buhay natin para meron tayo ng chance na papunta tayo sa pareso sa araw ng paghukom. Inshallah. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Okay. Kung meron magtanong, question, you can ask. Then we can make also Salatul Isha. Okay. Yung yung shahid, pwede bura yung kasalanan. But yung kasalanan sa tao, hindi pwede burak. Halimbawa, meron siya utang, hindi na bayad. So hindi pwede yan dahil may collection dun sa araw ng paghukom. Kahit na, yung sabi yung isang balik Islam, di ba? Halimbawa, may isang balik Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, brother, Muslim ka na. Wala ka na kasalanan lahat. But yung utang,
Hindi pwede. Bayad pa rin. Hindi pwede sabihin, wala na utang, huwag na bayad sa tao. Hindi. Bayad pa rin yung utang. Yung ginawa masama sa tao, patawarin mo sa mga tao na napatawad sa iyo yung mga ginawa masama sa tao. Hindi napatawad ng Allah. Yung nang shahid, yung na ginawa niya yung hukukullah, yung ginawa yung mga obligation na Allah, yan ng patawad. Shahid or yung mga balik Islam. Lahat na yung ginawa niya, halimbawa, hindi may ginawa siya ng shirk kay Allah, yung tambal sa Diyos, or ginawa niya na mga hindi dasal, hindi fasting, hindi bigay tulong sa tao, yung obligation ng zakat, yung charity, or iba, patawad ng Allah. But kung ginawa niya masama sa tao, kailangan niya papunta sa tao na hingi ng patawad sa kanila. Or halimbawa, may bayad ka sa utang, utang pa rin bayad, kahit shahid, kahit na yung balik Islam. Okay? Kung hindi mahanap, yung kamag-anak, yung anak niya, or yung mga anak niya, or yung asawa niya, yung magulang niya, kapatid niya, hanap mo, bigay mo, imposible na wala siyang ng kamag-anak. O, kung wala rin talagang kamag-anak, bibigay mo na lang charity galing sa kanya. Kung wala talaga na